May pangarap na hindi natupad, may relasyon na sira, may tao na wala, may pagkakamali hindi na natin nabago. May panahon sinabi natin sa sarili, wala nang magbabago. Marami ganito rin ang nagawa ng mga lagat nang makita nila na matay si Jesus sa krus. Akala nila yun ang wakas. Ngunit dito pumapasok ang puso ng ating pananampalataya. Nanao sa kinaloonan ng mga lumao. Nang ikatlong araw ay nabuhay na muli. Tunay na matay si Kristo. Ngunit hindi siya nananatili sa kamatayan. Ang kanyang muling pagkabuhay ang puso ng ating pananampalataya. At patunay na ang kamatayan ay hindi ang muling salita. At ito ang magandang balita para sa atin. Kung kaya buhay ng Diyos si Kristo mula sa kamatayan, kaya din niya magsimula ng bagong buhay sa mga bahagi na kaya natin ay tapos na. Maaaring hindi maibalik ang nakaraan, ngunit maaaring bigyan ng Diyos ang bagong kahulugan ang nakaraan. Maaaring hindi na mabago ang nangyari. Ngunit maaari niyang baguhin ang magiging bunga nito sa ating buhay. Sapagkat ang muling pagkabuhay ay hindi lang pangako tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ito rin ang paanyaya ng magsimulang mabuhay na may bagong mundo. Kaya bago tayo makakatalay ng isa, tanong natin sa ating puso. Anong bahagi sa ating buhay ang matagal ko na sinasabing tapos na? Napapanais, walang buhayin, at nagbabago na Diyos. Ang ating pong tagapagdiwang sa unang pagkakataon ang ating bagong pare, Reverendo Padre Joy Jerome B.M. Pagkakataon. Sa aking po natin, Division Dr. Leonor Perez Borja.
Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa kapatiran ng Diyos at sa inyong mga kapatid, nagluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasabi ko sa mga nagpipit Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa ating Panginoong Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patunayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gracias.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Pataluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di marinig na hindi pa sumasabi sa isip namin o panaginip. Inulurong namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaso walang hanggan. Amen. Magsiwag ilan natin ang mga pagbasa. Inihangaiyan kay Isaías ang panahon kung kailan titipunin ng Diyos ang lahat sa kanyang piling, kabilang ang mga dayuhan at ang kanyang piling. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuloy ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko hindi na magluluwag. Ito ay darating. Ito ay makakiyak sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilipod sa kanya, nahihilig sa araw ng pamamagitan at matapat na nahihilan sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang paglalakad sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko ay tatawaging bahay, dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salong tunggulan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan, sa may Panginoon iyong kaawaan, upang sa daigdig mapatid ng lahat ng iyong kalooban at ang paglutas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagka natuwid ka humatol sa madla, ikaw ang patubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako, ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang sa lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nasasaad sa dalawang pagbasa na para kay San Pablo, ang habang na pinaabot ng Diyos sa mga hindi ay siya rin habang natatanggapin ng bayang Israel. Pakinggan natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil, yamang ako'y apostol ninyo. Pinangangatawan ko ang aking ministeryo upang maging tulong ang kababayan ko. At sa gayo'y maligtas sa ilan sa kanila. Kung naging daan ng pakikipagkasusunan sa lipunan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila ay para rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawad. Dati masuway kayo sa Diyos, ngunit ngayon ay pinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin. Ngayon kayo ay pinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Igalitan mo, igbalikan.
papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagpunta sa luparing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaanihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan ng ako ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang ako sinuko. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng bugbog na nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyari ang hinihiling mo. At noon din ay bumalik ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapapala ang umaga po sa ating lahat. Pagkabati naman po ng may ngiti yung katabi natin. We Filipinos are known all over the world na may ugali na ganito. Na pag dumarating sa atin ang mga kalamidad, ang mga bagyo, ang mga pagsubok, na kahit maras ng baha, kahit wala ng bubong ang bahay, nagagawa pa rin ng mga Pilipino ng umiti despite of the fact na marami sa pinagdaan ng hirap at pagtitiis. At napakaganda ng ugali nito ng isang Pilipino. And we call that resilience. Matatag tayo pag dumarating ang mga pagsubok. At kahit gaano kahirap, babangon at babangon ng Pilipino. At ano ang kaugnayan nito sa banal na Ebanghelyo? Kung titignan natin, ang babaeng Kananeya ay hindi pinapansin ng Panginoon. Nilikunin, hindi siya nilikun. Ni magsalita, hindi nagsalita si Jesus. Subalit patuloy siya na sumusunod at sumisigaw, Panginoon, tulungan mo po ako sapagkat ang anak ko ay may karamdaman. Panginoon, tulungan mo po ako, anak ni David, sapagkat ikaw lang ang makakatulong sa akin. At gaano kahirap na kasunod kay Jesus at maraming naku, alisin mo na nga yan kasi maingay. Alisin mo na yan. Kasi magulo. Subalit hindi siya napagod, sumigaw ng kanyang pagdarasal sa Panginoong Jesus. At dahil doon, ay binantimpalaan siyang matupad ang kanyang hinihingi. At ito rin minsan ang attitude natin. May mga pagkakataon sa buhay na kahit araw-araw kang nagsisimba, kahit linggo-linggo ka nandito sa kapilya, kahit na parang lagi ka lang humihingi sa Diyos, nagkaroon yung tatay at nanay ko. At araw-araw, sa pagbubuhay ko sa seminaryo, paglulot at magdarasal na sa kapilya, ang una kong sinasabi, Panginoon, pabalikin niyo po si Papa. Araw-araw, at matapos ang 10 taon ng pananalangin, 10 taon ng pagdarasal sa Panginoon, 10 taon ng pakikiusap sa Diyos, pag-graduate ko ng theology. Nagulat ako pag-uwi sa bakit, nandun na si Papa. Bumalik na. And that is 10 long years of prayer. Parang wala nang kasagutan, parang hindi naman ang pinagbibigyan ng Panginoon. Kasi kung natatakot ako na maghiwalay ang magulang, parang hindi maganda sa seminaryo. Pero hindi po ganun. Nakakita ko yun sa seminaryo. Kung may bukasyon ka, tinatawag ka ng Panginoon,
Kahit anong circumstances, if it is the will of God, God will give your wish. God will give the gift because God knows a persevering heart. Ang tao na may pusong matiyaga sa pagdarasal, na kahit tila ba hindi sinasagot ng Diyos, nananatili kang nagtitiwala sa Panginoon. Amen po? Amen. At ganito rin siguro minsan ang pinagdadaanan natin. May mga panalangin tayo na minsan parang hindi dinidinig ng Diyos. Pero siguro, may ibang plano ang Diyos na mas maganda. May ibang plano ang Diyos na mas mabuti. At alam ng Panginoon kung ano ang makakabuti sa atin. Siguro, ako, may iba. Panginoon, analunin niyo po ako sa loob ko. Ganyan, dasal niya, lagi hindi binibigay ng Diyos. Kasi siguro, pag nanalo ka sa loto, naku, yayabang ka na at hindi mo na makikilala ang Diyos. Malilimutan ko ng Panginoon kasi naku, nasa akin ang lahat. Milyon-milyon na ang pera ko. Naku, may mga panalangin na hindi binibigay ng Diyos kasi hindi makakabuti sa atin. At ibinibigay at pinagpapaloob lang ng Panginoon ang mga panalangin natin kung ito ay makakabuti at ayon sa kanyang kalooban. Amen po? Amen. Subalit minsan, tinetesting lang tayo ng Panginoon ako hanggang saan kaya ito? Baka 5 araw lang yan nagdadasal. Pag hindi niya nakuha ang gusto niya, naku, hindi na yan magsimba. Hanggang saan kaya nating magpakita ng pagtitiwala sa Panginoon. Pag may pagsubok na nawawala na yung pananampalataya, kung meron bang maraming problema, naku, hindi mo na nakikita ang Diyos. Kasi nakatulog ka na dun sa mga problema. Subalit katulad ng babaeng Kananea, tularan natin ang kanyang ugali, matyaga, sapagkat tayo naturalmente matyaga. Ang mga Pilipino matyaga, mapagtiis, at hayaan natin maghari kung ano man ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagdarasal natin ay hindi dahil binabago natin ang isipan ng Panginoon na, Lord, ito ang gusto ko, ito ang ibigay mo. Pero ang pagdarasal, ito ang nakapagbabago ng ating isip upang maintindihan natin kung ano ang gusto ng Panginoon at hindi ang gusto mo. Amen po? Harinawa sa linggo ito, huwag tayong mapagod magdasal sapagkat sa panalangin na may pagsasaga na po sabi nga ng mga Pilipino, may kapalit na nilaga. Sapagkat ang mga nagpupursige, ang siyang nagtatagumpay, ang nagsisikap at hindi sumusuko, ang mas pinagpapala ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Ang nilayan po natin. Patayin na po tayo lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang-tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ibinigay, nahawag sa kinaroroonan ng mga bago, nang may 3 araw na buhay na maguli, lumakyat sa langit, nalulog sa kanan ng Diyos ang amang kapangyarihan sa lahat. Doon ako mula paririto at tumugog sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mahabagin ang Diyos Ama sa kanyang mga anak, pinapaligan niya tayong lahat sa pag-ibig na nagbibigay sigla at lakas sa ating buhay. Kaya buong pagtitiwala tayong manalangin sa bawat panalangin ating sabay-sabay na itutugon. O
O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, turuan mo silang yakapin ang lahat ng tao nang sa gayo'y makuha ang pagkakapakapahaming ng iran sa aming mga pamayanan. Manalangin tayo O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. para sa mga pinuno ng pamahalaan, naway maging tapat sila sa kanilang tungkulin maglaan ng mga programa para sa mga tupa, mga biktima ng karanasan, mga tinatayaan ng lipunan. Manalangin tayo O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. para sa mga magulang na nawalan ng mga anak dahil sa sakit, kalamidad, marakas na pagpapaslang at bigmaan. Naway tulad ng babaeng kananaya, makadama sila ng pag-asa at malasakit mula sa kanilang komunidad. Manalangin tayo O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga dumadanas ng matinding pagsubok sa buhay, mga nasisiraan ng loob, mga may sakit at nag-aagaw ang buhay, naway mulutan mo sila ng ikawas na gawan at kaluluwa. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, natanggap nawa nila ang awat ng mo, O Diyos, upang ganap nila makaktan ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating panalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong bayan. Ama, sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, taos-puso kami humihiling sa iyo. Iligtas mo kami, palakasin mo ang aming loob at gawin mo kami tapat at mapagmahal sa iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpaso walang hanggan. Amen. Pangalan ni Jesus. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Kagabi nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong kamay, sa kapwede at karangalan, sa ating kapinamaan at sa buong sambayan iyong banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ang aming handog sa aming paghahain na iyo na rin ibinigay.
para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayon. Itasa Diyos ang ating puso at diwa. Inasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lughang na magabag ang kanyang kalooban sa pagkakamali ng tao sa sansinuko. Kami minabuti niyang siya'y ipanganak ng Birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labit ng hindi kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong karakitan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng pananampalataya. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, tinawagan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon iyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang lipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh
Inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang alis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasandali kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuspos sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa niliyo na aming Papa at nilagman na aming obispo at ng tanan na parihan. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahilay, na may pag-asang sila yung muling makapulay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Taawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Taawaan mo at pagiglapating kami lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, isa ng sing kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at isang Juan Bautista, isang Judas Tadeo, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa tulong ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan na araw-araw. Iligtas ang kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang ordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapapalad ang inaanayahan sa kanyang tingin. Panginoon, iyong dapat nakapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ang igagaling na ako. Sa'yo
Manalangin tayo. Ang naming mapagpalang ni Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihingi namin kami maging katulad niya sa langit, patundahan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Please be seated for some announcements po. May isang announcement lang po. We are very grateful and thankful sa mga tao po na tumatangkilik ng piso para kay San Juan. Malaking tulong po yun sa ating pagpapaganda at pagpapagsasayos sa ating dambana ni San Juan dito sa dahil. And last week po, we gathered 15,268. Maraming salamat po. Medyo malaki po ito dun sa mga nakakabili ko kasi nakikita ko minsan na 13, na 14, medyo 14, malaki na yan. Pero ngayon, we gathered 15,000. Thank you so much po. Maraming salamat po. Kaya po, pag meron kayo mga kakilala na nais pong tumulong sa pagsaayos ng simbahan, huwag po kayo magkakabili na pumunta sa opisina. Sapagkat malaking tulong po yun para maitayo natin ang napakaganda ang dambana ni San Juan. Patayin po kayo lahat. Sunayin niyo ang Panginoon At sumayin rin. magsiyugo sa pagagawad ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagalya kayo at subaybayan kayo at magpasawalang hanggan. Amen. Ligapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng ating Panginoong ng ating Panginoong Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay manaog nawa at manalagi sa inyo magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
natin po panawagan ng ating pangangako, piso para kay Samuel Morris. Salamat po sa inyo. At maraming salamat po, Father David. Kayo po maniliwa ko sa ating pagkakas. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,